guys! Welcome to TDSI. Ngayong araw, isa na naman pong bagong graduate ang ating aalamin kung ano ang mga naging journey niya inside TDSI. Isa na nga rin po pala siyang US graduate. So hindi ko na po papatagalin pa. Here's Sir Lorenzo Mangantulaw from California. Hi Sir Lorenzo! Hello po. Sir Lorenzo, can you please introduce more about yourself? Hi, my name is Lorenzo Mangantulaw. 25 years old na po ako. And then I'm currently a international student sa Cal Poly here in California. So aside, like what I've said earlier na you're also a graduate na ng US stock market natin, di ba? Prior to that, ano yung naging background mo sa trading? Usually nag-start ako sa PSE, yung pinsan ko lang yung nag-invite sa akin. Tapos, ano lang yung basic, like common PSE mantra na buy low, sell high dun sa mga blue chips. And then yun lang yung ginagawa namin until I stumbled upon TDSI, yung may mga advanced stuff pala within the TDSI. So mga anong year to nag-start, sir? Yung sa PSE mo? 2016, third year of high school po ata yun. So ang tagal mo na rin po palang nagtitrade, pero in local market. Yes po, usually PSE 2016 to 2022. Tapos Hmm. 2020 po nung nag-join ako sa TDSI. So, yun nga, nag-join ka ng 2022 sa TDSI. Paano mo naman nalaman or saan mo nakita yung TDSI? Sa Facebook po. Then, kasi yung mga pre-pandemic ata yun. And then, gusto ko kasi like yung may mga nagme-mentor or like ano yung mga proper training sa stock trading. And then, I stumbled upon DDSI. So, why did you join TDSI and what were your expectations sa pan-join? Before, gusto ko talaga yung world of finance po. Like trading, different markets. And then, sa Philippines, parang wala kasi akong nakikitang proper training of stock trading. And then, nakita ko yung TDSI. TDS pa nga po nun eh. TDS dun sa Philippine market. Expectation, yun lang. Naghahanap lang talaga ako ng proper training. Mas more on kasi ako nun sa systematical and then my structure na way of learning ng trading. So, kamusta naman yung experience mo being a TDSI student? Maganda po yung TDS and then TDSI kasi sobrang organized and well taught yung pagkagawa nila. Starting from basics, yung psychology, until the strategy, until yung discipline ng execution ng mga trades. Yeah. So, yun nga, sabi mo, di ba, yung discipline, strategy, pa, ano-ano ba yung mga activities kasi na ginagawa nyo inside TDSI? Bakit mahuhubog yung strategy nyo, yung discipline nyo inside this course? Yung first week po maganda is like yung foundation setup, kung ano yung mga i-expect mo throughout the journey, ano yung mga kailangan mong i-instill sa sarili mo before ka mag-start ng trading, yung parang patience, yung mga losses, tas yung mga basic technicalities ng trading, i-explain sa'yo on your first week. Siguro mga third week pa nga po kami nag-start mag-trading nun. So yung first week and second week is really yung foundation building. And then, ang maganda din po is yung live trading. Meron kayong, depende po sa course na in-enrollan mo. Ako yung 3D DSI program is like my weekly live sessions po kami. And then nakakausap mo talaga si Ma'am Lioness, yung like, live trading plus live session. And then meron din po kaming relationship manager which is really effective. Parang any time of the day pwede mo silang i-text as mag-reply sila. Yun po. So para sa'yo, sir, nag-graduate na ng two courses here in TDSI. What is TDSI for you? TDSI po is very great, really structured courses. And then TDSI is your safety net para hindi ka masyadong masunog. Tuturuan ka nila paano
hindi ka masunog sa stock trading kasi yun yung like yung common perception kapag nagte-trade ka mabilis maubos yung pera mo. Pero on TDSI program, tuturuan ka nila paano hindi masunog yung pera mo. And then third is yung psych help ng TDSI. I think yun yung pinakamalaking component ng TDSI is yung help you to do the psych part ng trading, which is really helpful. Kasi syempre mawawalan ka ng pera and then like kakabahan ka. Pero tutulungan ka ng TDSI how to overcome those stuff. So, inside TDSI course pala, hindi lang yung mga gains yung Mm. tinuturo sa inyo kung paano kumita, kundi paano kontrolin din yung mga losses nyo. Mhm. Especially how to be tough on trading sa pagtitrade. Yung psych nyo din talaga is hinuhubog inside this course. Yes po. Yeah. So, hindi ka ba natakot, sir? Kasi ang tagal mo, di ba, sa PSE, ang tagal mo nag-trade sa PSE na hindi ganun ka-volatile ang market, di ba? Di ka ba natakot ngayon na subukan itong international market? On my end po, siguro may confidence ako dun sa program. Kasi may confidence ako dun sa TDSI kung sino yung gumawa ng program. I think that's one factor. Pero nakakatakot din po siya in a sense na dollars yung gagamitin mo. Pero yun nga, parang 50% lang yung takot ko kasi meron akong TDSI program na gumawa ng curriculum ng program. So I feel like I have a confidence dun sa program. So, iba din talaga pagkakilala mo kung sino yung magiging mentor mo at trusted talaga yung mentor na Yes. sinalihan mo. How about, sir, yung bootcamp? Nag-bootcamp 1, 2, and ngayon may 3 na din tayo. Try mo bang sumali sa bootcamp and how was it? Yes po, I attended the 1, 2, 3. I would suggest bootcamps are the only thing that you need sa trading. Parang before going into the trading world, I suggest going to the bootcamp, like 1, 2, 3. Yun lang po yung like peace of mind na kailangan mo before going to trading. Kasi yung trade management bootcamp, yun yung magsosolve ng lahat ng problema mo sa trading. Yung kumbaga, yung trading strategy part is diligence na lang yun eh. Susundin mo na lang yung mga strategy, yung mga rules na ibibigay sa'yo and then papracticein mo siya. Pero marami kasi yung subconscious mind mo na, oh, nawawalan ako ng pera, kakabahan ka sa losses, or like paano mo ititreat yung pera mo. Pero yung trade management bootcamp, yun magsasolve talaga ng parang lahat ng problema mo sa trading. So parang nandoon sa bootcamp 1, 2, and 3, yung missing link. Bakit until now you're not still profitable even napakatagal ka na talaga sa trading? Sir Lorenzo, how about your schedule? Siyempre, you're in the US nga right now. Hindi ka ba nahirapan sa trading schedule mo? Kasi you're a student din, di ba? Hindi ka ba nahirapan sa pagtitrade mo? Yung TDSI very flexible sila in terms of your schedule. Bali lahat ng mga sessions is recorded, lahat ng mga lessons is recorded. And then meron kang 1 year para aralin lahat yun, para i-instill sa sarili mo yung mga lessons. Bali most of the time hindi pa ako nakaka-attend sa live sessions kasi magkaiba ng time zone and then working student po ako dito. And so, yun, very flexible sila. After the live sessions, ipopost na nila yung session that day and then kinabukasan papanoorin ko. Very flexible. Wala po akong naging problema about scheduling and everything. So even you're studying, even you're, 'di ba, outside the Philippines, parang natututunan mo pa rin yung mga lesson. Hindi ka pa rin nahuhuli sa mga lesson kasi nakapost sa account nyo yung mga lesson, yung mga live sessions. Yes po. And then very generous for the 1 year duration. Eto nga, sir, 'di ba, ang tagal mo sa local market nag-trade. Ano yung kinagandahan nitong international market compared sa local market o sa PSE? Yung international market very liquid. Very moving talaga siya. Pwede kang mag-trade any time of the day. And then meron kang, tuturuan ka rin din naman nila yung mga preference time kung kailan ka magte-trade. Yun na, very liquid no international market. And then very convenient in a way na kung saan mo gusto maglaro ng time mo, like crypto, US market, precious metals, forex.
ikaw pumili kung anong oras mo gustong maglaro and then you can do it. Yeah. Dahil nga napaka-liquid ng international market, 'di ba? Like what you said. Can you tell us about your trades? Ano yung mga highest gain mo and highest losses mo? Yung highest gain ko po is mga nasa, siguro yung nagpanalo sa akin yung isang week na puro umayon sa akin yung trade, like mga hundreds. Yun po yung winning trades. Pero besides that, ang dami ko pong series of losses. Pero ang kinagandaan po dun sa series of losses ko is very small kasi kinokontrol natin yung losses compared sa profits. So, yun po, mas marami man yung losing trades pero at the same time pag binigyan ka na ni market ng winning trades, mabubura lahat ng series of losses mo. So speaking of series of losses, 'di ba, na naranasan mo. Syempre yung iba pagka na naranasan na nila yung series of losses, talagang nawawalan na sila ng ganang mag-trades, napapanghinaan na sila ng loob. How about you, sir? How did you deal with your losses? Mm. Naalala ko po nung US market kasi ako tapos nauna po kasi akong graduate sa US market bago mag-forex market. Bali, I would just say na sundin mo lang yung advices ni Ma'am Lioness. At first, it wouldn't make sense na, oh, puro talo ka. Pero hihintayin mo yung eureka moment mo na magbibigay si market sa'yo ng hundreds of dollars na profit. Tapos yung mga losses mo na tagpa 5, tagpa 10, tagpa 15, buburahin ng single or two or three winning trades mo yung series of losses. So talagang continuous ka lang and K-loss lang talaga lagi. Kailangan mo lang talagang kontrolin lagi yung losses mo. And then on the span of like, halimbawa, 3 months program to, just give your trust to the program. Parang, syempre, magda-doubt ka sa una na, oh, puro losses ako. Tapos puro like second week, third week losses. Pero give your trust sa dun sa 3-month program. And then, bibigyan ka ng result at the end. Makikita mo yung parang end of the tunnel dun sa at the end kapag nag-ano na kayo, nag-real trade. Yung graduation phase nyo na. So, ano-ano naman, sir, yung mga mistakes na nagawa mo sa mga trades mo and paano mo to na-overcome? More on mistakes dun sa mga una ko po dun sa US trade. Kasi nung mga yun, kasi sabay ko po silang inanon, mga ilang reset na tong Forex curriculum na nag-reset ako. Una is matigas yung ulo ko nun. Minsan nalalagpas ako sa kilos. So yun, respect the kilos. Yun lang talaga yung parang be diligent sa rules. Also yung kung magte-trade ka, make sure na may time ka. Halimbawa, hindi ka alis ng bahay, hindi mo iwan yung trades mo. Kung gusto mo mag-trade, like day trade, you should be able to like andun ka sa computer or like nasa bahay ka lang and then you can check your trades. And then third is ano ba, be on top of it then. Sa first week of trade nyo, tatanungin ka kung committed or interested ka. So, parang doon pa lang dapat tamaan ka na kung committed ka ba o interested ka. Kung interested ka lang, hindi mo saseryosohin to. And then, kung committed ka, gagawin mo to kahit busy ka. Iba kasi pag committed ka talaga, sa interested ka lang. Okay. So, what was the hardest part of your trading journey, sir? Kasi, di ba, galing ka na sa local, galing ka na sa US, at ngayon eto ka na sa Forex. What Mhm. was the hardest part of your trading journey? Siguro yung patience. Patience na magme-make sense yung journey mo. Kasi puro before pangalawang reset ko na nga po to eh. Tapos yung parang puro series of trades. Tapos puro series of losses din yung trade na yun. Pero yun nga, doon ko lang na-realize na you just need to wait for the market until bigyan kanya ng winning trades. So be patient doon sa mga series of losses, kailangan maliliit talaga. And then until bigyan ka ni market ng winning trade. Yun ang patience. Pero yung patience tuturuan ka rin ng TDSI. So, parang dito pala sa course na to, lahat tinuturo na even your
your patience nga, your psychological in terms of trading. Mm. So, how does it feel ngayon, Sir Lawrence, na finally, 'di ba? Dalawa na ang naa-unlock mo. Graduate ka na rin sa Forex class. Yes po, happy, and then at the same time, I boost some confidence. At the same time, humility. Confidence in a way na alam ko na mag-trade sa mga platforms, alam ko na mag-trade sa Forex. At the same time, humility na i-instill ko pa rin yung mga values ng TDSI. Yung keep your losses small and then protect your capital until the day na umayon sa si market. So like what I've said nga, 'di ba, Sir Lorenzo, na two courses na natin ang nag-graduatean mo, 'di ba? So will you recommend TDSI sa mga friends, family members o colleagues mo to be part of our courses? Definitely po. Marami pong nagtatanong sa akin anong ginagawa ko sa spare time ko, and then ini-screenshot ko lang yung ginagawa ko na TDS na trading, and then pinapakita ko sa kanila yung mga process. Yun po, I'm just waiting for them to jump in the TDSI or TDS program, and then they'll see how fun it is in here. Thank you so much naman po, sir, na di ba, sinishare mo din yung mga na-experience mo rito and yung learnings mo din dito sa TDSI. So, do you have a message po sa mga kapwa mo traders na gusto rin subukan ang international market? Yeah, dare to trade din talaga. And then I suggest the TDSI program. I feel like andito na yung patient, andito yung psychology, andito yung technicalities, and then andito yung mentorship. And then international market is really fun. It's really fun to trade. Parang may gagawin at gagawin ka maya't maya, or like kapag may gagawin, kung gusto mo may gawin at that moment, international market can be an answer for you. So, inside TDSI talagang whole package na siya. Hindi lang technicality, hindi lang strategy, kundi even emotions and psychologically talagang tinuturo inside this course. Yes po. And then within this community, kung nahanap po nila yung profit, marami na po ang classmate na napapanood na profitable. Like yung my first millionaire from TDSI, yun po. If they really want some effective stuff, they can see it po. So talagang totoo, real people, real money, real trade, real gain talaga ang result dito sa TDSI course. Yes po. Minsan nagsasend din ako kay Ma'am Lioness ng mga profit, ganun po. Man. Thank you naman po, sir. And congratulations po ulit once again na finally dalawa na ang na-unlock mo na courses natin dito sa TDSI. Do you have a final message po para sa mga traders na katulad mo or sa mga gusto rin sumali sa TDSI? Ano po, start today. Yeah. You should start today kasi, learning never stops. Yeah. So, thank you so much once again, Sir Lawrence, and congratulations po ulit. We're very proud of you po sa mga na-achieve mo po ngayon, and God bless po. Thank you so much. Thank you, Yuki.